Ikimasu. Paborito nila yan. Good morning mga ka-sweetie. For today's video ay i-share ko lang sa inyo yung ating mga nahuling isda kung gaano kalalaki. At ito nga nililinis na ng lola nyo. Ito yung nahuli namin nung kasama ko yung kaibigan ko. At dahil paborito nga ni Akari at Ate Aska yung fry aji ay gagawa tayo. At siya kung ituturo sa inyo kung paano tayo naglilinis ng ating isda. Syempre alam niyo na kung paano maglinis ng isda sa Pilipinas. Pero kung ang asawa ko ang naglinis ay may iba pa silang paraan dito. At hindi nga nila tinatanggal yung pinaka-chan na part. At para mapabilis nga ay ako na nga ang naglinis. Syempre tinanggal lang natin ang hasang saka natin nilinis. At dito nagpe-prepare tayo ng pang sashimi natin dahil ito yung pinakamatagal talagang gawin at pag nasanay naman ay medyo bibilis na rin tayo. So ito ang ginagawa ng lola nyo ay tinatanggalan ko na muna siya ng balat na siya nating hiniwa sa magkabilang gilid para madali nating mahaltak yung kanyang balat at magkabila yung kukunin natin. Medyo maliit pa rin naman tong isda na to pero pwede na pang sashimi kasi nga kapag ka mas malaki mas marami tayong makukuha. So makikita nyo ang ginagamit kong kutsilyo dito ay pang sashimi talaga kung saan ay matali. At tinatanggalan na rin natin siya ng tinik para hindi na natin maabala yung mga kakain. At ang ginagawa ko lang dito pagkatanggal natin ng tinik ay pupunasan lang natin siya ng tissue pagkahugas kasi natin yun na unang-una. Etong pagtanggal natin sa kanyang tinik ay hindi na pwedeng hugasan. Gawa na mawawala na yung kanyang pinakalasa. At yung tinik naman natin mga tira ay siya natin gagawing soup. At imbis na miso soup ang gagawin natin ay pangat soup dahil meron nga tayong plum na lagi natin ginagawa taon-taon tuwing season ng plum. Na siya kung paboritong pang-asim na kahit na anong lutong ginagamitan ng suka, imbis na suka ang gamitin ko ay etong plum na lang kasi super sarap at fruity ng kanyang aroma. At ito naman nahuli nating mga saba ay siya naman natin gagawing fry at ang ginagawa ko lang dito same procedure lang din pero hindi na natin siya binapalatan kasi wala namang kaliskis ang saba. Tapos para mawala na rin yung tinik niya ang ginagawa ko ay tinatastas ko siya ng kutsilyo, yung mga nasa gilid na hasang ng tinik ay tinatanggal ko na rin at yung nasa gitna ay tinatastas ko na rin na siya kung sinasamang pansabaw. Dito naman sa ating pampangat ay naglalagay lang tayo ng sibuyas, naglalagay din tayo ng konting mantika. Tapos naglalagay rin tayo ng plum syempre at Ajinomoto. Sa asin hindi na tayo naglalagay guys kasi nga etong ating plum ay salted plum kaya naman hindi na natin kailangan maglagay ng asin. Tapos ang ginagawa ko lang dyan kung makikita nyo nilalamas ko lang siya para madurog at mas madaling kumatas yung ating plum at hindi na natin kailangan maglagay pa ng kamatis kasi nga super asim na to at kinakailangan ay konti lang ilagay natin at least 5 hanggang 6 dahil nga magiging super asim to. Baka hindi na mainom ng ating mga pakakainin. Tapos sa isang tasang tubig magpapaalsa lang tayo ng ating dry seaweed kung saan ito yung gagamitin natin pang garnish sa ating sashimi. At i-rest lang natin siya hanggang sa umalsa habang tayo ay nagpe-prepare pa ng ating ibang luto. So dito naman ang gagawin natin ay i-prepare na natin yung ating sashimi kung saan ang gamit lang natin ay kitchen paper or tissue kasi nga naubusan ng lola nyo para lang ma-dry siya. Hindi natin to kasi pwedeng hugasan kasi mawala nga yung lasa. So ang paghiwa sa kanya ay paslant na maninipis lang at syempre gagamitan natin siya ng medyo bongga na plato. Tapos yung pinaalsa nating seaweed, ayan, pipigain lang natin siya para mawala yung excess na tubig saka natin ipang-garnish dito sa magkabilang gilid ng ating sashimi kasi masarap din to guys gawing salad. Tapos tatakpan lang natin ng saran wrap saka natin ilalagay sa rep habang tayo ay nagpe-prepare pa ng iba nating menu. Tapos ang ininext naman natin ay yung paggawa ng ating fry kung saan ay mangangailangan lang tayo ng breadcrumbs at maglalagay lang tayo ng cornstarch. Ito yung para kahit malamig na sila ay mapanatili natin yung kanilang pagkaluto. Tapos sa bukod na tasa maglalagay lang tayo ng itlog at konting asin. Pwede rin kayo maglagay ng pepper kung gusto niyo pero ang mga hapon ay hindi na nilalagyan. At ito nga isasawsaw lang natin yung ating isda. Saka natin siya i-coat dito sa ginawa nating breadcrumbs na may cornstarch. Tapos saka natin ilulubog dito sa mainit na mantika at babaliktarin lang natin ng konti para hindi sila masunog at kinakailangan ay yung katamtamang apoy lang. Ang maganda sa ganitong fry guys ay bite size lang siya. Kung makikita nyo parang stick lang kaya mas madali siyang kainin at kaya natin siya mapadami. Lalo't pag may bisita. Sayang nga lang ay konti lang talaga yung nahuli natin kasi nga ako lang talaga yung nanghuhuli at hindi tayo gumamit ng multiple hook. After maluto syempre iaahon na natin at ilalagay lang naman natin siya sa strainer hanggang pumatak yung kanyang mga excess na mantika. Sa mga hapon importante na may design ang inyong plato o paglalagyan ng inyong mga lutong ulam katulad nito naglagay lang tayo ng lettuce at pipino para pang decorate sa ating plato. Syempre nakakain din yan. At dahil medyo malakas nga kumain yung ating bisita ay kinakailangan natin magdagdag ng extra kung sakaling siya ay mabitin at ito nga nag-add tayo ng lettuce salad natin. Napakasimple lang niya, hihiwain lang natin siya ng maliliit saka natin lalagay yung ating natirang pipino. At kahit anong dressing ang gamitin nyo dito ay bagay na bagay at kapag may gulay tatandaan nyo ay halos hindi nyo nakakailanganin ng kanin kaya maganda rin to ginagamit na pandagdag sa
lamesa para hindi masyadong magkanin yung mga kasama natin sa bahay. At ito namang talaba na to ay binigay lang sa atin ng ating laging binibilhan dahil nga lagi tayo nagpupunta sa kanila kapag ganitong season na at hindi pa nga daw pwede itong pambenta kaya binigay na lang sa atin at in-order nga natin ay 3 kilo. Kaya 3 kilo din yung binigay sa atin at hindi na nga tayo pinagbayad. At para hindi na nga mahirapan si Papa magtanggal ng balat, ang ginawa na lang natin dito ay microwave na lang natin siya sa loob ng 1 minuto para lang bumuka. At pwede na tayong kumain. Kung makikita nyo yung ating pangat na sabaw guys, super sarap kasi nga alinamnam. Alam nyo kung bakit? Dahil puro tinik yung ginamit natin. Mas malasa kapag ka matinik o madaming buto yung ating mga ginagawang sabaw at naglagay lang tayo ng garnish para mas magmukhang sosyal. At dahil nga minatira pa tayong tenga ng baboy ay nilabas ko na din para hindi naman talaga mabitin yung ating bisita. So ayan guys, yung nahuli nating isda, yung isa, yung aji natin, ginawa nating sashimi. And then eto namang ating saba ay ginawa nating fry. And then, yung tira nating tenga ng baboy. And then, yung mga tinik, ginawa nating pangat para may soup tayo. Syempre, hindi mawawala yung ating talaba na binigay lang sa atin din ng ating suki. Ito naman guys, yung ating salad. So, ayan. At, let's eat guys dahil kanina pa sila naghihintay sa akin at 3 oras ko piniprepare yan. Titigman na natin siya. At ang tawag nila dito, fry. Hindi tempura. Okay, mas. Pa ako. Miti ako na ashi. Sabaga ma. Oh. Ang sarap ng saba guys pag ginawang ganito. Wishi. Ang ating ginawang pickled kahapon guys. Ayan. Bagay na bagay siya. Tapos yung ating sashimi. Titikman din natin. Syempre tayo yung nag-ano nito. Naglinis. Grabe guys, ang sarap ng ano ngayon, ang sashimi kasi may fat sila, mataba. Wishi! At ito naman yung ating talaba. Kaya ayaw ibenta to guys, tingnan nyo yung pride nila. Ang liliit daw. Hindi pa daw ganito talaga yung napambenta. Kaya ayaw nilang ibenta sa amin. Binigay na lang. O diba? So, lagyan lang natin ng konting lemon. Ayan. Konting patak lang. Para magkalasa lang siya. Ay. Masarap na din siya. Ang taas lang talaga ng pride ng mga Hapon guys. Biro nyo, maliliit pa daw kaya ay benta sa amin. Samantalang yung binili natin sa Pilipinas, maliliit pa dito. Tingnan nyo oh. Maliliit pa daw kasi yung laman. Kaya ay benta. Diba yung pride nila sobra? Galing. Yun, binigyan tayo tuloy 3 kilong talaba. Gabi, ang sarap guys. Tangguha. 美味しいでしょ？柔らかい。柔らかいね。うまいあかり。Masarap po, G. Uishi. Niya pa yan, no? Dozo. Lasang-lasa yung isda, taba nung... sarap. Grabe guys, ang sarap ng saba. Umay ba? Umayよね。Paborito nila yan. Uma. なんで細くしたの？骨がなくなるように。中の骨を細くした。超うまい。Sarap diba? ご飯が食べたい。ご飯ないの？あるよ。Mayo ka. Parang gusto mo tumayo eh. Hindi. Ikaw na. Pagod ako. Ikaw naman. Eh di okay, kakain ko na. Wala akong pahinga mula umaga. Ito na lang? Kinain na nila lahat? Oo. Hindi nga ako kumain eh, para lang makakain kayo. Wala nang? Sa nga lang tinikman ko eh. Masaka na na yun, no? Ano? Siyempre. Basta ako mo ito. Asa kasi yun. Ano ba yan? Harap. Sarap diba? Fishing tayo bukas. Kailangan maaga kasi pag tanghali na walang isda. Umamit siya. At na may tagal ka na. Ako ka ng sauce na majulis. Wala nang mayonnaise? Meron pa yata. Bakit? Why? May mustard lang naman yun eh. Wala nga lasa yan eh. Lagyan mo mustard para mag-yellow. Sarap. Okay, pwede daw kanin si Onesa mo. Kuha pa ako ng kanin. Hindi ako nakuha sa akin. Dahil nasarapan siya guys. Kasi sabi ko. Kami bukas. Ako maghuhuli. Dadabihan namin yung fishing namin. Tapos kakainin ko lahat. Wow, maso. Dadabihan mo tasan suri-suri.
ちみち。あ、土曜日無理よ。バイト。この間シソと教えてあげるんだって。うまっ。Di nila nangangata kasi baka ubusan ka ni Fuji. Silang dalawa lang ni Papa mo nag-ubos. Wala nung kaki. Buti tinapin. Kahit isa. Ang bait ah. Ang bait ni Fuji ah. Gulat nga ako, ang bait eh. Naubos sila. Nain lahat. いいね、ちっちゃい方がako好きかも。 Kaya palang tagal sa lamesa. Sarap.